Magtatanong lang po kami ng update regarding po dun sa, mga contractors na supposedly pinapa-blacklist po ni President at ng DTI last year kasi dahil involved sila sa flood control projects. Ilan po ba sa kanila yung tuluyan na na-blacklist? At saka paano po kaya makakaapekto yun sa ongoing infrastructure projects ng, Marcos administration? Kanina po ay natanong natin ang Pangulo patungkol dyan at natanong din po natin ang PICAB at ang DPWH. According sa PICAB po, 16 po ang ongoing na proseso para sa blacklisting ng mga contractor na sangkot sa mga anomalyang infrastructure projects. At apat sa kanila po ay sigurado na pong na-revoke ang kanilang lisensya. At ayon naman din po sa DPWH ay hihigit sa 60 contractor ang maaaring ma-blacklist. Pero ang sabi po ng Pangulo, kahit po magkakaroon tayo ng blacklisting ng ibang mga kontraktor ay hindi po maaapektuhan ang tuloy-tuloy na pagsasagawa ng mga infrastruktura sa bansa natin dahil marami pa po ng mga kontraktor na masasabi natin na maaayos magtrabaho. Magbubukas po ng pintuan itong sinasabi ng Pangulo na ang matitino at maaayos ng mga kontraktor ay babayaran agad. Yan po kasi ang pag-uutos ng Pangulo noong nagkaroon ng huling pagmi-meeting with the economic team. So, hindi po kailangan matakot ang mga kontraktor at ang mga nasa industriya na makipagnegosasyon at makipagtransact sa gobyerno dahil ang pangako po ng Pangulo, babayaran po ang lahat ng mga kontraktor na maayos magtrabaho.